May kinalaman ito dun sa kay Karl Marx tsaka kay Engels, Yes. yung sinulat nila, yung communist, Komunista yan, Communist Manifesto. So, pag sinabing Marxism, usually dinidivide nila ang society into two groups, oppressor and oppressed. So, para sa kanila, yung oppressor, ito yung tinatawag na bourgeoisie. And yung oppressed, sila yung proletariats. So, ayon sa kanila, dun sa time ni Marx, ang buong society, mahati lang natin into oppressor and oppressed. And para ma-achieve natin yung magandang society, kailangan magka-class tong mga oppressed or mga proletariats para matalo tong mga bourgeoisie. Ngayon, hindi nag-succeed yung Marxism noon. Kaya minabuti nila through the Frankfurt School sa Germany. So medyo na-challenge sila eh. So nagtayo sila ng school sa Germany, and from there, ang daming mga Marxist thoughts na lumago, and minabuti nila na gawing dahan-dahan, gradual yung pag-atake at pagpasok ng Marxism sa iba't ibang institutions. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, we are so thankful, grateful for Brother Jay Aruga sa pagkakataon nito for this important conversation that we will tackle right now. Lord, gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo para ma-proclaim po namin ang katotohanan sa mga tao manonood po nito. And I believe, Lord, that the truth will set us all free, even hindi popular, even nakaka-offend sa iba, but your truth is like a lion na it will catch people and it will convert them, Lord, and that will lead you closer to you. And we entrust this to our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, and to our spiritual father, Saint Joseph. And also we ask for the intercession and protection of Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Right. So, kamusta, Brother Jay Arugas? I'm good, Adrian. My friend, Yeah. tutuwa ako na we're having this conversation, and I'm very excited. Behind the scenes naman, lagi tayo nag-uusap. Right. Pero ngayon, dito tayo sa isang online call, and na-excite ako. Yeah, Very sobrang excited. importante pag-uusapan natin ngayon at marami na naman ang, alam mo na, masasabihan na naman tayong Oo, dami. mga ad hominem na paratang. Ano ba yun, brother? Kaya nga, nakikita ko Homophobic? nakita ko yung feed mo, dami kang basher eh. So, ito na naman tayo. Right. Oo. Part ng Siguro- buhay natin yan. Sa Sentinel PH, siguro mga libo-libo ang trolls and bashers namin from all walks of life. Minsan, hindi lang yung mga woke ang nagbabash sa amin, kahit mga far-right, binabash din kami. Yun, ganun ang buhay namin sa The Sentinel PH. But si Lord na bahala, and the Holy Spirit, sila naman yung the Holy Spirit naman yung nagko-convert. So, dasal lang. Tama. And speaking of Sentinel, okay lang naman sabihin natin magkakaroon na ng app ang inyong inyong movement, di ba? Yes. So, sinasabihan na natin sila. Baka pwede mo i-share yun. Yes. So, nais ko lang i-tease ang mga tao na yung app, nag-create kami ng app, pati website. Kasi dito sa social media, konting galaw mo lang na mali, pwede ka nang ma-cancel. Pwede ka ma-deplatform ni Facebook, ni YouTube, or kung anong social media na gamit mo. TikTok. And dahil sa threat na yon, binabuti namin sa The Sentinel PH na gumawa ng sarili naming website para dun tayo mag-usap, dun tayo magkaroon ng community, and dun din kami mag-share ng mga videos. Although mahirap gawin ito, of course hindi libre ang paggawa ng website, kaya in the next few days hihingi kami ng tulong sa mga audience. And hopefully sa audience mo, Adrian,
na tulungan kami because ito yung laban natin, laban against wokeness, laban sa mga anti-Christian message na makikita natin dahil ang kalaban natin mayayaman ang mga ito eh. Mm. 'Di ba malalaki sila yung big Mga executive. corporations, Oo. big pharma, yung Disney, Artista. Hollywood, mga artista, may pera itong mga 'to at sila yung nagpapakalat ng mga anti-Christian message, yung mga woke message, anti-family, anti-marriage na message, and medyo parang hindi patas ang laban. Kung titingnan lang natin from afar. Pero of course alam natin na nasa side tayo ng Panginoon, nasa side tayo ni Jesus Christ. In the end, alam naman natin na ang Panginoon ang mananalo. But hingi tayo ng tulong din syempre. Dahil kung ang mga kaibigan natin, ang mga viewers natin, napagbigay sila ng tulong or pera para ma-entertain ng ilang mga movies or industries na may anti-Christian messaging, we pray na suportahan nyo din kami dito sa endeavor na ito where we proclaim the Catholic social teachings, mga pro-family, pro-life message. So, yun yung prayer ko and hope ko in the future as we go towards the release and launch of this website and app. Pati yung documentary nyo, no, na ginagawa about woke. Yung Mulat, tama. So, Mulat ang title. Mulat. Mulat ang title. So, pinilm na namin ito. We're in the process of editing it. And may mga konti pa kaming interviews na gusto naming i-film. And dito namin siya i-release sa website na ito. Something to look forward. Yes. The Sentinel PH. I'm sure marami na naman matitrigger dyan. Definitely. Pero sabi nga nila, parang kung hindi ka nakaka-trigger ng mga tao kung neutral ka masyado at Baka mali yung ginagawa mo. baka mali yung ginagawa mo, di ba? Right. Oo. Hindi ka masyado nakaka-influence sa kultura. Right. Hindi mo na-challenge like si Jesus, di ba? Noong panahon niya, talagang maraming trigger sa kanya. Oo. To the point na pinapatay siya. Oo. And si Jesus na din naman mismo ang nagsabi na if the world hates you, it hates know that first. it hated me first, di ba? And the world will hate you. Sabi niya sa Gospel of John. And kung ang sanlibutan, ang mundo, ang woke world, binabash ka, maybe you're doing something right. And talagang mababash tayo. Throughout history naman ng simbahang Katoliko, nababash tayo. At hindi lang yon, yung mga pinapapatay pa. Up until now, ang daming mga persecuted for Christ, di ba? So, tayo ang tinatanggap lang nating persecution is persecution sa social media. Oo, mga bash lang, mga dignidad lang natin ang tinatamaan. Pinapatay ka na rin sa utak, ganyan. Oo. Medyo low level lang and may iba sa atin hindi pa magawa. Kaya hopefully I pray na yung marami sa mga kababayan natin na may pro-family and Christian values na ma-encourage na magsalita. And bro, madalas natin narinig salitang woke. So para sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Lalo na dito sa Pilipinas. May binabasa akong aklat na napaka-reliable. Ito yung Babylon Bee, Guide to Wokeness. So, Babylon Bee, sa mga nakakalam. Hindi, joke lang. Yung Babylon Bee, satire site ito. Pero it's very interesting. Satire. So, satire site. Satire site itong Babylon Bee. Pero kahit na satire site ito, medyo interesting yung definition nila sa wokeness. And basahin ko yung ilan. Sabi dito, being woke means realizing the problem in your life are not your fault. Finding your identity not in objective reality, but in your feelings. Worshipping the planet because humanity is evil. Religion, rejecting organized religion and mindlessly believing the left. Finding the racism, sexism, and hatred in everything. Brainwashing your kids to hate life and be miserable. Pero satire ito. Satire itong Babylon Bee. However,
yung ilan sa mga binasa ko, kung titingnan Totoo. mo, medyo parang dumadampi sa ugali Mm. at sa description ng mga tao na nagsa-subscribe sa woke ideology. Seriously, para sa akin ang woke ideology, and medyo technical, ito yung tinatawag na cultural Marxism. So may isang libro din diyan yung sinulat ko ito. Conservative ka ba? Hmm. A three-step Sa approach to protecting the Filipino family from woke sa Shopee ideology. yan, Shopee 'no, Shopee. Meron sa Shopee, meron sa St. Paul's Bookstore. All So dinescribe ko dito yung meaning ng woke, and ilan sa mga nakausap ko, yun mostly sa mga nakausap ko, yun yung hmm, definition na binigay nila, that wokeness is cultural Marxism. And ano ba ang ibig sabihin ng Marxism? May kinalaman ito dun sa kay Karl Marx tsaka kay yes, Engels, yung sinulat nila, yung mga komunista yan, oo. Communist Manifesto. So, Mm. 'pag sinabing Marxism, usually dinidivide nila ang society into two groups, oppressor and oppressed. So, para sa kanila yung oppressor, ito yung tinatawag na bourgeoisie, and yung oppressed, sila yung proletariats. So, Hmm. ayon sa kanila, dun sa time ni Marx, ang buong society mahati lang natin into oppressor and oppressed. And para ma-achieve natin yung magandang society, kailangan magka-class 'tong mga oppressed or mga proletariats para matalo 'tong mga bourgeoisie. Ngayon, hindi nag-succeed yung Marxism noon. Kaya minabuti nila through the Frankfurt School sa Germany. So medyo na-challenge sila, eh. So nagtayo sila ng school sa Germany, and from there ang daming mga Marxist thoughts na Oh, lumago, oo. and minabuti nila na gawing dahan-dahan, gradual yung pag-atake at pagpasok ng Marxism sa iba't ibang institutions. So ito yung tinatawag nilang the long march to the institutions. So Hmm. from there, yung mga may Marxist thoughts, sinid nila ito sa iba't ibang mga institutions like yung academe, and ang balak Hmm. na is yung tinatawag na cultural hegemony, wherein Oh, dadaanin nila sa culture yung pagbabago ng society. okey. So, cultural hegemony. And dito nakita natin sa academe sa US, dun nagmula yung Marxist thoughts. Yung mga teachers dun, kaya makikita mo sa YouTube, usually sa mga college campuses, dun maraming woke people sa US. Kasi Hmm. dito nila ini-implant yung woke thought. Kaya pag Ideology, sinabing woke oo. thought, na nabanggit ko yung Marxism, cultural Marxism, ganun din, may oppressor and oppressed din, pero in a modern lens. Okey. So, kunwari, racism, oppressor Mm. yung white, yung mga puti, oppressed yung mga persons of color. So, halo-halo yan, yung persons of color. Mga black, yung mga Mexicans, Mm. yung Latino, ayaw nga nila yung Latino, Latinx yung tawag nila. Tapos yung mga Asians, ang oppressor ay yung white. Pagdating naman sa feminism, so malaking umbrella kasi yung woke ideology, eh. Mga iba't iba yung mga nasasakop nito. Isa yung racism, sa feminism, ang oppressor siyempre mga kalalakihan. So para sa kanila, yung patriarchy ang oppressor, at yung mga kababaihan, ito yung ino-oppressed. So Hmm. ang isang woke na may feminist ideology ay nagpapa-victim yung mga babae. Usually gano'n yung once na identify ka as oppressed, ikaw yung victim. Then ang Oo. isa pang angle nito is yung LGBTQ+ Hmm. ideology. Of course, ang oppressor ay tayong mga nagsa-subscribe sa yung tinatawag nilang heteronormative thinking, or yung Mm. family, Mm. yung nuclear family, yung tayong mga nagsa-subscribe at nagpo-push ng nuclear family. So sa LGBTQ+ ideology, ang oppressed, of course, nabanggit ko na, yung mga lesbian, gays, bisexual, trans, etc., etc. Sila yung mga oppressed. And Hmm. makikita natin sa mga nagpo-push ng woke culture na ito yung ideology that they subscribe to, tinitira nila yung normal na nuclear family. Kaya makikita mo sa mga movies,
usong-uso yung either divorced or single parent or yung mga may same-sex parenting, yung dalawang lalaki tapos may anak or dalawang babae, isang anak. So yun May yung aso. mga sinusulong ko yung aso. So ipapasok na rin natin yung DINK lifestyle dito, dual income, no kids. And yung nabanggit mo, yung may aso naman is yung DINKWAD. DINKWAD, dual income, no kids with a dog. So DINKWAD. So yun, Ah, ito yung mga iba't ibang nasa under ng umbrella ng wokeism, and dadagdag pa natin yung gender ideology, which is hmm, ito yung gender ideology, parang isang branch siya sa LGBTQ plus eh. Nag-branch out siya mula sa trans, 'di ba? Trans, and yung gender ideology is the belief na kung ano yung feeling mong gender mo, yun yung ka. society, oh yun ka. Dapat yung society ay makikiayon sa kung anong feeling mo na gender mo. So kung lalaki ako and I feel like a woman, Individualism yan 'no? Yung gano'n? Yun oo, din tawag diyan, oo. kailangan babae ang ituring sa akin ng Hmm, society. And recently nga sa LRT, si Mrs. meron siyang nakitang lalaki who identify as a woman dun sa female na couch. And yun ang nangyayari sa society ngayon. Ayun, marami pang iba't ibang nasa umbrella ng wokeism. Meron din yung climate activism or yung mga yes, environmentalist. Dito naman, siyempre ang oppressed is yung nature at tayong hmm, mga humans ang oppressor dito. Yun ang mga iba't ibang examples. May iba pa yung body positivity movement. So ang okey. oppressor dito is yung mga healthy ang pangangatawan. Ang oppressed is yung mga tawagin nating horizontally challenged, ano ba? Hindi ko na yung mga unhealthy yung pangangatawan, and bawal Oo. mong punahin or i-criticize ang isang tao Paano si sa Rendon? ewan ko, bawal ba? Sa si Lizzo sa US, 'di ba, si Lizzo, Ah, bawal mo i-criticize siya kahit na morbidly obese na, bawal mong sabihin, "Uy, oo, mag-dieta nga." oo. Igagagalit sa'yo yung mga woke niyan kapag sinabi mo yon. Yun yung mga iba't ibang sanghay ng woke ideology. Hmm, Mm. malalim pala niyan 'no? Kumbaga sa simpleng palaging may oppressor gano'n, Oo. yun lang yun 'no? Sa US recently, ang mabibigay kong example kung pamilyar ka dun sa ad na sumikat a few weeks ago, yung Sydney Sweeney has great genes. Ito yung si Sydney Sweeney, may advertisement siyang lumabas, nag-meltdown yung mga woke dito eh. And nabash din kami sa The Sentinel PH dahil dito. Dahil para sa kanila, yung Sydney Sweeney has great jeans daw, kasi jeans na tinutukoy do'n. Ang nagpalabas ng ad is yung American Eagle, isang clothing company. Yeah, American Eagle, right, oo. Oo. So ang tinutukoy na great jeans do'n is yung jeans lang naman na pantalon ni Sydney Sweeney. Hmm, However, dun sa ad kasi sinasabi na great yung jeans ni Sydney Sweeney, in-equate nila sa jeans na GENES, yung lahi, yung jeans, 'di ba? Yun yung in-equate nila. And in-equate nila sa white supremacist. So yung hmm, mga woke nag-meltdown sila, naggalit sila. Parang itong ad daw na ito is oppressive para sa mga blacks. Dahil siyempre si Sydney Sweeney, yung artista, maganda si Sydney Sweeney eh. And white siya. And para sa kanila, hmm, in-interpret nila na ang commercial na ito is pinupush yung superiority ng mga white people. Mga Nazi daw. Nazi coded daw itong advertisement na ito. And ito yung sinasabi ko example kanina ng mga woke, hinahati nila into oppressor and oppressed yung society. Maganda yung quote ni Ed Facer tungkol dito. mm. Sabi ni Ed Facer, ang mga woke daw, they see oppression where it does not exist and they exaggerate oppression where it does exist. And Oh, ganito nga nangyari. Nakita sila ng oppression dun sa commercial, sa advertisement na Sydney Sweeney has great genes kahit na wala naman. And it doesn't make sense dahil tinatawag nilang Nazi itong American Eagle
Pero Jew yung may-ari nito. Kung alam naman natin in history, Jew yung inoppress ng Nazi noon, nung Ah, Holocaust. Kaya right. walang hindi mo madadaan sa logic yung ilang mga woke people, and yon ang So kinakaharap namin nagga-gaslight sa lang sila? Hindi natin alam kung nagga-gaslight sila intentionally o Hmm. talagang hindi lang nila alam ang mga details or ang katotohanan. So, I would like to think the latter kasi either, malevolent sila, malicious, Hmm. may intent silang ganito o medyo, to put it mildly, tanga lang sila. So sorry, sorry. Hindi, ano bang charity Akala ko to? po, Sorry, mas gusto ko ng isipin yung pangalawa kaysa isipin na masama sila. So, yun Ignorante, yung ignorante. ignorante pala, sorry. Ignorante, Oo. okey, okey. Ah, Salamat sa pag-correct. For the lack of a better term. Okey, okey. Thank you, Adrian, oo. sige. Marami nagsasabi na walk the way, pagiging open-minded o inclusive. Mm. Sa pananaw mo ba ay paano ito nagiging threat sa Catholic faith at sa common sense? Marami kasi sa mga, let's call, doctrine ng wokeism ay taliwas sa Catholic faith. Hmm. Like yung although Pero bakit sinasabi may nila na mga Catholic school na nagpa-Pride Month 'no? well, Out, out I think 'no? yeah, in my Yellow, opinion, green, blue? ay, opinyon ko lang ito, and Oo. I think they're mistaken in doing Hmm. so. Medyo, di ko alam ko again, dalawa lang naman 'yan, gaya ng sinabi ko kanina, either, may malice, may something malevolent silang ginagawa. Alam nila ito, pero ginagawa pa rin, so there's something malevolent silang ginagawa, o yung isang option na ignorante, okey, Ignorante. gamitin ko yung term mo, na Oo. ignorante. Hindi naman So parang si Larry Gadon 'yan 'no? so, I would like to think na baka ignorant lang sila na Okey, okey, ito okey. nga yung sinu-support ng woke ideology. And kaya ako nasabi na taliwas ito sa Catholic faith. And ang malungkot niyan is minsan yung woke, they push their agenda in the guise of compassion, 'di ba? Kaya natin gustong tawagin ng preferred pronouns itong trans individual, for instance. Kunwari may isang lalaki na trans woman, ang preferred pronouns niya ay she, her, pero lalaki siya, pero gusto niya, ito itawag mo sa akin, she, her. And ang Mm. iba, ang woke, they, they put it in the guise of compassion. Para maging compassionate tayo dun sa tao. Tawagin nating she, her kung yun yung gusto niya para compassionate, para ma ma-feel niya na mahal natin siya. Hmm. The problem there, and ito din yung tingin ko kung bakit against sa Catholic teaching, is because you're sacrificing truth. Dahil hindi naman babae yun Hmm. eh. Right. Hindi man siya babae. And you're Hmm. sacrificing truth. And tayo as a Catholic, bawal tayo magsinungaling, di ba? Oo. We shouldn't bear false witness. What if nagsimula sa pronoun, gusto namin she, her ang itawag sa kanya, then gusto na niyang pumunta sa CR ng babae. Hmm. Biological male siya, pero dahil gusto niyang i-affirm yung pagiging babae niya, gusto din namin pumunta siya sa CR ng babae. So that's another danger doon, di ba? Dahil sa nagsimula lang sa pronouns, social transition, ngayon CR ng babae. Hmm. Next level naman, gusto ko sumali sa sports ng babae. Kasi Oo, babae ang nangyari feeling nung ko. Olympics 'yan, eh, 'di Which is ba? nangyari sa Olympics, oo. Na Tama. binugbog nung lalaki yung mga babae, oo. Kaya nga. So, medyo dangerous ito. Napu-put in Mm. danger yung kababaihan. Dun sa Mm. CR pa lang na put na in danger yung babae. And Hmm. nangyari nga ito sa ibang bansa wherein may isang lalaki na nalagay sa prison, sa kulungan dahil sa isang kaso ng sexual assault. Biruin mo, nag-identify lang siya as a woman, linipat siya dun sa prison ng mga babae. And guess what? Hmm. Nakabuntis pa siya dun ng mga babae. So, anong logical dun? 'Di Wow. ba? So, it's against truth.
So, Hmm. that's one reason kung bakit against ito sa Catholic faith dahil Hmm. it's against truth. And tayo naman sa Katoliko, we say na yung dalawang kamay ni Christ sa cross, one is truth and the other is mercy. One can't Oh. live without the other. Hindi pwedeng yung puro mercy lang pero hindi naman nakakapit sa truth. Love, Hindi love rin lang, no? pwedeng, Love, love. kaya nga, Mm. hindi na pwedeng puro truth lang pero hindi ka naman merciful. Kaya Mm. kailangan may balance between truth and mercy. And masyadong malaki yung cost kung i-sacrifice natin ang truth. So, Mm. that's one kung bakit against ito sa Catholic faith. Marami pa, masyadong magiging mahaba yung conversation natin para dito. For instance, let's say, yung LGBTQ plus agenda. Alam naman natin na sa Catholicism, and syempre, pinupush nila yung same-sex marriage. Mm. Iba yung meaning ng marriage for Mm. them na pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae. And as a Catholic, ang meaning ng marriage is one man, one woman union ordered towards Mm. the procreation of children. Mm. So, isa din yung angulo na taliwas ang woke ideology sa Catholic faith. And meron ding mga gustong mag-decriminalize ng abortion. Iyon yung gusto na i-push. Alam natin na abortion is very anti-Catholic faith. Right. Divorce din, tsaka Mm. yung comprehensive sexuality Sexual. education. Yeah. So, Mm. they're against the Catholic faith. Yeah. Masyado. Isang senadora lang yan. Isang senadora lang nag-push yan. Na tropa ng mga kardin. Ay, sorry. Ay, easy. Easy. Easy, easy. Oo. Baka So, mabash tayo. Ayun, oo. Siguro ipagdasal na lang natin ang senadoro na. Ito yung mga nakikita natin na karoon ng acceptance ng mga transgender dito sa Pilipinas. Kung isipin natin kung ang woke ideology tingin natin isang western thing lang at safe tayo dito sa Pilipinas, nagkakamali ka. Dahil recently, makikita mo na yung mga trans activist na pinupush ito. Recently, nasa news si Aura Briguela, di ba? Si James Cyrus, si Jude Bacalso, nasa news na ito. Yung Sino pa ba? yung nakulong? Si Pura Luca Vega. Pura Luca. Pura Luca Vega. And pinupush na nila ito. Minsan tinatry nilang illegalize through SOGI bill, di ba? SOGI SC bill. Yan, delikado yan. So tinatry nilang illegalize. Madami. In fact, meron ngang mini SOGI bill dun sa Safe Space Act na batas na ngayon. Safe Space Act. Medyo na-smuggle nila ang ilang mga SOGI initiatives dito. Pwede na actually, nalingat tayo ng konti Pero dahil dun sa Safe Space Act, pwede nang pumasok ang isang lalaki sa CR ng babae. Sino lang magagawa yung babae? Well, the usual suspects. Si ano pa rin, yung senadora? Oo. Kaya pwede na silang gumamit ng mga CR ng babae or lalaki, ganun. Oo. Kaya. Okay. So, ayun Pero, hindi na siya pwedeng i-turn. For that one, medyo I will appeal dun sa mga nanonood at nakikinig nito na maalam sa mga legal system dito sa Pilipinas na hopefully kung kaya ma-overturn ang mga ito. I'm sure si CJ Sereno, baka may ginagawa na sila dyan. Yeah, I pray na sana sila mag-file sila ng petition on this. Okay. Di ko alam yun na Safe Space. Kailan siya napasa? Medyo recent lang. Ang issue dito is mini SOGI bill na siya. Kaya halos pwede nang
pwede nang pumasok sa CR ng babae yung Wow. mga lalaki. May mga provisions sa SOGI Ay. bill na nandito na. Pero kung ang isang institusyon ay tumanggi diyan, meron bang puwede ba silang makasuhan or mareklamo, ganyan? Yeah, May so gano'n ba? i hindi ko na na-check pa yung mga Mm. penalties, but Mm. it could kasi sa office namin, binibigyan na kami ng mga, Safe Space Act na cascade and Grabe. seminars, oo, na ito yung mga bawal. Sabi nila may due process din naman and ibabangga din daw sa freedom of speech, but di ko alam kung anong mangyayari sa'tin because Ikaw of this. ba ay nangungulila ngayong araw na ito? Parang may kulang sa buhay, sa trabaho, sa family, pero deep inside, parang hinahanap natin si Lord. Aminin mo man yan o hindi, kailangan mo yung tunay na kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Parang ang hirap-hirap bumalik dahil sa kasalanan, sa kahinaan mo, sa mga pagkakamali mo, sa mga distraction, priority mo sa buhay, at feeling mo nag-iisa ka. Lent is a return, ang pagbabalik. A new beginning, bagong simula, inspired by the parable of the prodigal son. God is still waiting with open arms at hindi ka nag-iisa. Sa Follow Up, merong tinatawag na Pray 40 Challenge. Ito ay 40-day journey of daily prayer. Simple lang tong 40-day challenge na to, mga ka-faith. Merong mga guided reflection and prayers at active charity para maging merciful ka sa sarili mo at sa ibang tao. Milyon-milyon na ang sumali sa ganitong challenge ng Follow Up. Baka this time, ikaw ay tinatawag ni Lord para sumama ka ngayong Lent sa Follow Up sa 40-day challenge. God is still waiting for you. Kaya i-download nyo na ang Follow Up ngayon at sabay-sabay tayong magnilay ngayong season ng Lent. God bless. Paano kung sa simbahan, Katolika? I mean, sa mga simbahan natin, siyempre, 'di ba? So hindi ko sure kung puwedeng manaig yung freedom of religion kasi ito naman yung sinasabi nila dun sa SOGI bill, puwede pa rin ma-trump ng freedom of religion yung Mm. SOGI, 'di ba? Kunwari may gustong, mag-apply na pare na trans man. Oo. So yung gina-guarantee nila sa atin sa SOGI bill is mas mata-trump daw ng freedom of religion, ng pag-practice ng religion, yung bagay na ito. So, we'll see. Tignan natin kung saan haantong ang mga ito. And I guess, tingin ko yung mga attorney ang makakasagot nito na mga kaibigan natin. Wow, I'm surprised, I mean, nakalusot 'yan, Oo. grabe. And wina-warn natin ang mga tao. I remember lumapit sa amin sa The Sentinel PH ang team Oo. nina CJ Sereno, yung mga kaibigan natin dun sa Project Dalisay to help warn the people about it. Gumawa nga ako ng episode about it sa The J. Aruga Show before, yung tungkol sa Safe Space Act and yung mga provisions dito. Pero parang di siya na-media. I mean, parang di maingay ang media diyan. Hindi. Hindi siya parang nabalita or Oo, narinig. Oo. nakalusot siya easily, Dahil ba ito ba'y panahon ng mga issue, nagkakagulang Pilipinas? Ah, probably. Ito yung time na hindi nalusutan talaga, nalusutan. Kaya nga nalusutan. Wow. Nakita ko ng banyo sa somewhere sa NLEX na may nakapaskil na ito yung mga bawal mo gawin because of the Safe Space Act. So somewhere sa NLEX. So may mga nakapaskil dito. So, Grabe. mini SOGI bill na talaga yung Safe Space Act. So anong dapat tingin mo, ano ba dapat move nating mga na Kristiyano para diyan na pwedeng For although siyempre prayers, so
definitely. Mm. For now, what we can do is try lang natin i-spread ang katotohanan about this, ang dangers. Mm. Try to change hearts and minds, and 'wag na tayo bumoto ng mga Woke. politiko na woke. Oo, Mm. so hopefully ang mga iboto nating politiko would be pro-family, pro-life, and aside from that, i-change natin ang culture. I believe na meron tayong mga wins sa culture. Mm. Shift natin yung culture. Alam mo yung usaping divorce, Mm. Adrian, a few years ago ay lamang yung mga pro-divorce sa mga surveys. Medyo recent lang na lumamang yung mga against divorce sa surveys. Kasi yun yung nag-ingay tayo na yung mga Nag-ingay tayo noon, oo, nag-ingay tayo noon, and medyo recent lang din ang simbahan nag-join sa ingay dito, and I would like to give credit where credit is due. Yung bishop namin sa Malolos, si Bishop Dennis Bishop Villarojo. Dennis. Oo, may mga naka-post dun na no to divorce sa mga simbahan, and nakakatulong ito, nakaka-change ng mind ito ng mga tao. Malaking tulong yung simbahan, and sana mag-speak more ang simbahan. Binabatikos ang simbahan, sabi meron daw separation of church and state. Kailangan daw hindi nagsasalita ang simbahan. Actually, ang tunay na batikos sa simbahan, ang tunay na batikos ko sa simbahan is kailangan magsalita Hindi pa sila kayo nagsasalita. lalo. Oo, mas It's not magsalita enough. pa kayo. It's not enough actually. Walang pangil, di ba? Kaya nga hindi 'yun ang tunay na batikos. Hindi batikos na masyado maingay ang simbahan. Actually, ang batikos ko sa simbahan ngayon is please Walang maingay. damihan niyo pa yung pagsasalita. Magsalita kayo against the SOGI bill, pagpatuloy niyo yung pagsasalita against the divorce bill. Medyo huli nagsalita yung simbahan sa divorce bill, pero at least Yung dyan sa nagsalita din. safe act na yan, aware ka ba na Ang nag-make aware sa akin dito ay again yung si Project Dalisay, and sa kaibigan natin si Attorney Obed, kaibigan natin. Sila yung nagkwento sa akin about this. Pero nung nabanggit nila, medyo naipasa na yun, too late na. Kaya hindi ko na Walang nung ginawan ko nagtimbre? ng nung ginawan ko ng episode, parang halos nandiyan na may mga ilang provisions na doon. Yeah, sa mga sa loob ng walang nagtimbre like sa mga mambabatas natin na ganyan. Hindi, may ilang nag-push kasi it could have been worse actually. May mga ibang provisions doon that could have been worse. So, ayun, sa mga interested kung ano yung nandito, gumawa ako ng video sa The J. Aruga Show YouTube channel. Ang title ng video na ito is Bills for Children, mukhang inosente pero may nakatago. So, i-search nyo na lang yon sa The J. Aruga Show YouTube channel. Yeah. Bills for Children, mukhang inosente pero may nakatago. Siguro i-send ko sa'yo para... Sige. Do you think this yung mga lobby groups, whether local or international, are intentionally targeting Catholic Filipinos? Kasi tayo ang isa sa mga huling bansa na matibay pa sa pro-life and pro-family. Lagi naman tayong tinatarget ng mga lobby groups even before, di ba? Nung RH bill, and may yung International Planned Parenthood Federation, meron silang Philippine arm. So, alam mo ba yun? Meron silang branch dito sa Philippines, yung IPPF, and I think patuloy sila na nagpo-push nito, and syempre nandiyan yung pinsan, yung pro-abortion na movement. So talagang pinupush nila ito sa Pilipinas. Hindi man directly, minsan yung mga foreign countries nag-hold sila ng foreign aid kapag hindi na ipapasa yung ganitong mga batas or hindi na nasusulong yung mga ganitong policies. So, minsan ginagawa nila ito. So, yun yung nangyayari. Yung mga lobby groups, laging nandyan yan. Kailangan lang natin maging resilient dahil minsan ang isang mambabatas or isang government
official, pakitaan mo ng malaking pera, Mm. motivation na yun para magsulong ng mga policies, 'di ba? Eh, Mm. di kita bibigyan ng pera kung hindi mo isusulong yung simple policy na maging inclusive, which is magandang pakinggan, maging inclusive, maging diverse, Mm. DEI, 'di ba? Diversity, Equity, and Inclusion. Yeah, yeah. So, Hmm. yeah, it's always been there. And Mm. nasa UN actually yung ilang mga lobby groups eh. Recently ko lang din nalaman na dun sa Comprehensive Sexuality Education, yung Planned Parenthood, International Planned Parenthood Federation, ay nasa UN pala. Sila yung part ng gumawa ng Comprehensive Sexuality Education, na na yung framework na Mm. ginagamit nila dun. Oo. So yung mga modules, yung mga curriculum, kasama sila sa UN na gumawa. And sa mga hindi nakakaalam, yung Planned Parenthood, ito yung number one abortion provider sa Right. buong mundo. Oo. Mm. Kaya Hmm. dito pa lang makikita mo na part sila ng UN, pero merong tinatawag na conflict of interest. Mm. Kasi pinapasok nila yung sexuality, 'di ba? Yung sexuality, Mm. yung pag-transition ng gender, nandun yung sa Mm. sexuality education eh. Mm. Eh, ang IPPF, International Planned Parenthood Federation, meron silang mga hormonal treatments, mga gender affirming care na Oo. binebenta na services. So medyo conflict of interest ito. At the same time, sila yung number one abortion provider. Kapag Mm. sinexualize mo ang isang bata, eh ano ba yung dulo niyan kapag nabuntis? Di ba? Papa-abort. So dito pa lang makikita mo na yung conflict of interest. Mm. So yeah, that's few of the lobby groups na nagpo-push ng mga ito. May nagsasabi na dapat daw magbago ang simbahan para maging Mm. relevant sa panahon ngayon. So, Hmm. ano masasabi mo dun? Ay, napaka-controversial 'yan, and ito yung tinatawag na misinterpretation ito ng Vatican II, eh. Maganda yung sinabi ni Bishop Barron tungkol dito kasi ang misinterpretation ng Vatican II is ang pagkakaintindi ng iba, dapat daw i-modernize yung simbahan. Yun yung pagkakaintindi ng iba. Pero yung sinabi ni Bishop Barron, maganda yung sinabi niya, eh, it's the other way around. Mm. Bilang simbahan, tayo yung pupunta sa mundo para i-catholicize, i-evangelize natin. Ito yung new evangelization na tinatawag. And dun sa Matthew 16, ito yung sinabi ni Bishop Barron nung kausap niya si Tucker Carlson. Ang totoo niyan, sa Matthew 16 daw, yung the gates of hell will not prevail. Ano ba yung gate? Di ba? Yung gate is a defense. Right. So tayo daw bilang simbahan, dapat daw tayo ay nasa offense. And the gates of hell will not prevail. Ibig sabihin, hindi mananalo yung gates of hell, hindi mananalo yung depensa nila dahil we're the one on the offense. Tayo yung pumapasok Mm. doon sa institutions, which is yun yung dapat na ginagawa natin. Tayo yung nag-evangelize. Hindi yung tayo magbabago. Dapat tayo magbabago sa culture. Tayo yung papasok sa iba't Mm. ibang institutions, tayo yung ibang papasok sa culture para i-evangelize, spread ang turo ni Kristo. And this is why the gates of hell will not prevail. Dahil para tayong battering ram sa kultura bilang simbahan at tayo yung magpapalaganap ng turo ng Panginoon. Yeah. Ganda nun, ah. Yeah, yeah. And siguro before we wrap up, brother, ano mga mensahe mo sa Katolikong Pilipino na baka hindi nila namamalayan na unti-unti na pala tayong nahuhulog sa bitag ng woke culture? Yeah, it sounds cliche pero siyempre maganda simulan muna natin sa ating sarili. Mm. Gusto ko yung tagline ni Patrick Coffin, eh, "Be a saint, what else is there?" So simulan muna natin sa ating sarili, magdasal dahil siyempre kung strong ang faith natin, kaya nating labanan ang woke culture. And then Mm. from there, try nating impluwensyahan ang mga nasa paligid natin. Let's make evangelization the norm. Try nating mag-evangelize ng mga mini-mentor natin. Simulan natin kung may anak ka, simulan natin sa
anak natin. Dahil sila yung aatakihin ng woke culture. Sila yung mga pumapasok sa woke na schools. Sila yung nakakasalumuhan ng mga woke na classmates. So, ipasa mo ang Catholic faith and values sa mga anak mo. And Mm. kung kahit na wala kang na-convert in your whole lifetime, kung napasa mo yung Catholic faith and values sa mga anak mo or sa mga bata na mini-mentor mo, malaking win na ito against woke culture. Kasi yung mga kalaban natin, ang kalaban, sadly, sila yung mga dinks, di ba? Dinks, dual income, no kids. Wala silang anak. Sila yung mga LGBTQ plus people na normally hindi rin nagkakaanak. Sila yung mga feminist na hindi rin nagkakaanak dahil mas gusto nila na magtrabaho na lang sa Caring workforce woman. kaysa maging mother. Sila yung mga environmentalist na ayaw sa mga tao kaya ayaw din mag-anak. Sila yung nagpapa-vasectomy, di ba? Tayo bilang Catholics and pro-family, pro-life, tayo yung nagkakaanak. Ang dapat na lang natin gawin is protektahan ang mga anak natin para hindi mapasok ng mga ideology na ito. Ipasa natin ang ating Catholic faith sa mga bata, and in a few generations kapag nagawa natin ito, hopefully mag-die down ang woke culture. And yun ang tingin kong practical way para malabanan ito. Tingin ko generational thing ito. Maaring hindi natin masugpo ang woke ideology in this generation, pero kung maipapasa natin sa susunod na henerasyon, sila ang magpapatuloy ng laban. Wow. Amen. So, napakaganda ng mga binahagi mo, Brother Jay, at I'm sure marami sa ating mga Pilipino ang namumulat ang kanilang pag-iisip, lalo na sa mga ganitong issue na meron tayong mas matinding laban na hinaharap. Hindi lang yung mga flood project na yan, mga very, ano lang yan Satan Mahalaga lang. yun, pero Medyo syempre, mahalaga yun, pero hindi siya ganun. I mean, kasama siya, hindi naman either or, pero both and, di right. ba? Both and. Oo. Tama. Pero ang sinisira kasi ng woke ideology is yung basic unit of family, 'di ba? Right. Oo. So, Sanga-sanga yan, no? Sanga-sanga. Pag nasira mo yung unit of family, dire-diretso na yan hanggang sa yeah, malaking sangay ng pamahalaan. right. Kaya nga sinusuka na yan sa western, ano, 'di ba? Totoo. Marami na sa West na mga bansa, lalo na sa Europe, na tinigil na yung pagtuturo ng gender ideology at sinara na yung mga gender affirming care na clinics, and sinusuka na ito. Tayo nga, in foresight pa lang kasi natin ito sila in hindsight na nila, di ba? Parang nagbabalik tanaw na sila. Tayo, nasa unique opportunity tayo, nasa unique position tayo kung saan pwede nating pigilan ang lahat ng ito bago pa magsimula. Kasi nakikita na natin sa Western culture, Western countries, itong mga bagay na ito. Ang nadinig ko nga na analogy dito is kapag nakita mo na yung tulay nasusunog na, huminto ka na. Mag-brake ka na. Hit the brakes. Huwag ka nang magpatuloy doon. Take a different route na. And ito nga nangyayari sa West. Nasusunog na yung tulay. Tayo medyo ignorante din na tayo kung dumiretso pa tayo sa tulay na nasusunog. Nakikita na nga nating nasusunog. Then pupuntahan pa natin. Tutuloy pa rin tayo. Yan ay katangahan talaga yan. Ikaw na nagsabi nun. Kasi nakikita mo na 'di ba? Nakikita mo na nangyayari, pupunta mo pa rin. Pupuntahan mo pa, di ba? So tayo, bubuka talaga nun. Kaya nga, ang burden sa atin is to spread information na ito yung nangyayari sa ibang bansa. I-warn na natin ang kapwa nating Pilipino na hindi maaring nakikita yung mga nangyayari sa ibang bansa. Saan ba nila kayo pwedeng mapanood at baka paano pa nila pwedeng malaman yung mga ganitong information? Ayun, salamat Adrian. And right now, we're trying to grow yung The Sentinel PH YouTube channel. So kapag isa-search nyo yun, search nyo lang yung keyword na The Sentinel PH sa YouTube.
Then subscribe click kayo. here. Yeah, click Click here. here, subscribe. Panoorin niyo yung mga videos na yon. Aside from that, ay namimigay kami ng free ebook dun sa www.thesentinel.ph. So sign up lang kayo doon, makakatanggap kayo ng Ano yung ebook na yun? free ebook. Yung isa is yung gawa ni AJ, yung isa is yung gawa ko. Basically, they're Yung the mga libro nyo ba yan? first chapters ng mga libro namin. So basically, Okay. first chapters ng mga libro namin. So, Parang pamigay nyo na yan, ah. pamigay na namin yun. Marami din kayong mapupulot na aral dun sa first chapters ng libro namin. Mga sampler lang ito. Pero, dito kasi namin i-announce sa thesentinel.ph, pati dun sa YouTube channel, yung mga happenings dun sa ginagawa naming website at apps. Kaya ito yung magiging one-stop shop nyo dun sa mga news about website and apps. And of course, yung Facebook page din namin, The Sentinel PH. Yun yung tatlo. Yung Facebook page, YouTube, and yung www.thesentinel.ph. And from here, matutulungan nyo ang advocacy against the fight sa fight against wokeness. Amen. So, for sure, marami ang susuporta dyan at syempre maliliwanagan sa katotohanan. And I pray na syempre ay even yung mga skeptic ay magkaroon sila ng, kumbaga you're planting seed di ba? Sa puso nila. Oo. And Thank you. balan si Lord. Yeah, thank you, Adrian. Mamumunga yan. So, maraming salamat, Brother Jay, at I'm sure marami pa tayong pag-uusapan na mga getong For topic na very relevant sa panahon ngayon. Siyempre, ang pananampalataya natin, di lang naman yan puro faith, di ba? I mean, kailangan din natin ma-involve sa mga social issue na importante. And ang simbahan ay palaging relevant naman, di ba? Ang katotohanan ay always relevant. Di ba? Hindi natin kailangan mag-adjust sa kanila. Di ba? 2,000 years ago, dami pero di ba, ang simbahan never naging obsolete, di ba? Correct. Yeah. Ang katotohanan ay katotohanan. Objective. Brother, thank you so much sa time mo. Rest assured of our prayers sa inyo, sa inyong team, The Sentinel PH. Pagdadasal namin kayo dahil hindi biro ang laban nyo at maraming mga pamilya Pilipino ang matutulungan ng inyong advocacy. Thank you very much. Yeah. Right. And baka pwede ka magbigay ng closing prayer sa atin. Yes. No problem. Viewers. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa conversation na ito. We pray na yung makikinig na manonood ng episode na ito would be touched and madapuan ng inyong Espiritu Santo para labanan ang mga anti-Christian, anti-family, anti-life messaging na lumalaganap sa mundo ngayon. We pray for this country. Protektahan niyo po ang aming bansa na maging pro-family at umayon sa inyong turo, sa inyong simbahan, sa inyong body of Christ. And we pray for the politicians and the leaders of this country, the church, the leaders of the church. Guide them para mas mapalaganap ang gospel dito sa bansa. Yes, sir. All these we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. So, thank you so much, Brother Jay Aruga. At Salamat. sa muling, sa susunod na talakayan natin. Ayan. So, thank you, brother. God bless. Alam nyo ba, sa maraming mga taon, parang ang sabat sa akin ay parang checklist lang. Thou shall not work. Magpahinga ka. Ito isa sa mga utos na palagi kong nasisira. Na hindi ko nagagawa. Masakit man sabihin pero totoo yun. Kaya medyo guilty ako palagi dito at
may mga times na pagod ka talaga buong linggo. Kung napapansin nyo, meron akong singsing dito na kulay itim. Alam nyo, meron ako nakausap na pare from Argentina, and tinanong niya sa akin, ano raw ba tong singsing na to, bakit kulay itim? Kasi sa kanila daw, sinisimbolize daw nito poverty ring, yung mga nagsisilbi sa mahihirap. Pero alam nyo, ang tawag dito sa singsing na to ay health ring. Na-discover ko to last year. Kala ko dati ito ay pang fitness tracking lang. Pero alam nyo, nung sinuot ko siya, nung nakita ko yung data, dun ko na-realize na hindi lang siya pang fitness tracker. Parang dun ako naggising kung ano yung tunay na pahinga, yung tunay na rest. Hindi ko inaasahan na itong malit na bagay sa daliri ko ang magtuturo sa akin ng totoong sabat, rest na binigay sa atin ni Lord. Kung di nyo po alam, talagang ever since many years ago, talaga pinapatakbo ko ang buhay ko sa hustle, work, trabaho, walang humpay. Todo kayod, di ba? Hataw lang. Yung hustle culture nga tawag nga nila dyan. Na parang kung marami kang ginagawa, doon na base yung worth mo, tsaka yung value mo, yung halaga mo bilang isang tao. Na pag marami kang nagagawa, parang may purpose ka. Tama? Nakaka-relate ka? Kaya yung rest, huyo sa akin yan. Para sa akin, liability yan mga ka-faith. Sayang yan sa oras. Dapat work lang. Pero alam nyo kung anong totoo? Doon ako nagkaroon ng revelation. Hindi lang ako pagod na wala pa sa akin ang totoong pahinga. Na kahit Sabado or Sunday na labeled na rest day, pero hindi ko ginagamit yun para magpahinga ako. Minsan wala kang ang ginagawa, pero kahit nakaupo ka sa sopa o nakahiga ka sa kama, nagtatrabaho pa rin yung utak mo. Sino ba yung pwede kong i-email? Sino ba yung dapat kong interviewin? Ano ba yung mga dapat kong edit? Ano ba yung mga dapat kong gawin? I mean, all sorts of things na tumatakbo pa rin sa utak natin. Na parang bound pa rin natin yung mga trabaho natin sa utak natin. At ano ang resulta nito? Chronic exhaustion. Sobrang pagod na pagod ka. Parang spiritually dry ka. Dry ang buhay mo. Even my prayer life, parang dry din. Hindi mo maramdaman ng buong buo ang presensya ng Diyos. Kasi ang dami mong iniisip, ang dami mong worry. Siyempre, anong result? Hindi ka lang pagod physically, may effect din yan sa'yo spiritually. Kung pagod ang katawan mo, pagod ang utak mo, paano mo maririnig clearly si Lord sa buhay mo? Paano ka magiging whole present sa family mo, sa pamilya, and even sa mensahe sa'yo ni Lord? Kaya alam nyo, sobrang blessing sa akin tong Ringcon na to, Gen 2. Na-discover ko tong health ring na to. Actually, meron na ako nabiling dating health ring. Kaso, ang problema kasi, madali siyang nasira kaagad. Parang 1 week lang sira na kaagad. Madali din siyang malobat. Nung na-discover ko tong Ringcon Gen 2 na to, sobrang natuwa talaga ako dito. Kasi hindi lang siya matagal yung kanyang battery life, talagang natatrack niya mabuti kung ano ba yung nangyayari sa sarili ko. Yung oras ng pagtulog ko, yung mga lakad ko. Alam mo, para din siyang yung smartwatch. Pero ang conveniently dito, hindi mo na kailangan ng malaking smartwatch. Pwede na siyang ring lang, di ba? Maliit lang, very convenient, na hindi istorbo habang natutulog ka. Alam nyo, noong una, hindi ko to binili para isolve yung spiritual crisis na nangyayari sa akin. Binili ko to para lang mas matrack yung mga step ko, yung tulog. Kasi lately, parang palagi akong puyat, parang kulang ang tulog. Kapag kulang ang tulog mo, low energy ka, wala kang gana sa ginagawa mo, nakaka-apekto yan sa mood mo. And even in your spirituality, kasi pagod ka eh. Pero alam nyo mga ka-faith, ito yung nagturo sa akin ng tunay na pahinga. Kasi yung battery niya nga 7 to 12 days siya. Ganun siya katagal na hindi mo kailangan charge ng charge. Tapos ang kagandahan pa, yung kanyang charger ay tumatagal to ng 3 months. Tapos, yung sa app niya, wala siyang subscription fee. Ayan, ito yung app na yon. So, makikita nyo dyan yung data ko. Ayan. Ayan. So, ilan sleep ako? 7 hours. Tapos, makikita mo din yung mga vital signs mo dyan. Makikita mo din kung stress ka ba. Tapos, ang kagandahan din dito sa mga babae, madedetect niya kung kailan ka magkakaroon. Yung ovulation mo, sa mga gusto magkaanak, di ba? Maalalaman nyo kung kailan ba kayo pwede. Nagna-natural family planning, na hindi nyo na kailangan maglista-lista sa calendar. Nadedetect niya, yung wife ko, meron din siyang ganito. Tapos tinesting namin 1 month. Very accurate. Talagang nung nalaman niyang meron na siya, talagang sinabi doon na day 1 siya ngayon. So, ang galing, di ba? Makikita mo din dito yung sleep score mo.
May mga advice din sila dyan. Tapos yung stress score, kung na-stress ka ba, kung tumataas ba yung heart rate mo. Lalo na yung HRV, heart rate variability. Ibig sabihin, pag low HRV, yung katawan mo, na-stuck ka sa stress mode. Okay, sobrang stress na stress ka. Pag high HRV, yung katawan mo ay relax ka. So makikita mo lahat yan dito sa app na yan, dito sa Rincon. Dahil nakita ko lahat ng data na yan, nung suit ko tong health ring na to, dun ako nagsimula magkaroon ng radical change sa totoong Sabbath day. Parang mas sineryoso ko siya kasi nakikita mo yung data nakikita mo yung numbers. So pag mas nakikita mo yung numbers, parang nagkakaroon ka ng motivation, mas nagkakaroon ka ng goal, at mas doon ka nagkakaroon ng realization. Parang sinasampal yung mukha mo na, hey Adrian, magpahinga ka. It's not all about you. Do your best and God will do the rest. Diba? You need to rest. You need to slow down. So dito ko na-realize na kailangan ko walking ng matagal, na walang cellphone, yung mas mahabang family bonding sa wife ko, sa anak ko, at kay Lord, yung prayer life. At syempre, yung tahimik na meditation kasama ang follow up. Shameless plug-in. Pero to sobrang pinakita nito sa akin yung mga dapat kong i-improve pagdating sa aking Sabbath day. Kaya pag ginagawa ko yun ng tama, nagre-reflect din yun. Nakikita ko yung numbers sa Rincon. So yung HRV tumataas, yung stress ko bumababa, at yung sleep quality ko ay sobrang bumubuti. At yung data mismo nagpapatunay, ang totoong pahinga ay may totoong renewal. Hindi lang sa katawan mo, pati rin sa kaluluwa mo. At yun ang totoong ibig sabihin ng Sabbath day. Hindi lang to rule na kailangan mo sundin dahil natatakot kay Lord o dapat mong gawin. Pero ito ay regalo sa atin ng Diyos na dapat nating seryosohin. Diba? Na meron niyang epekto sa yung spiritual life. Kaya kung ikaw ay medyo hustle mode ka din, work ka din, kumbaga kahit Sabado and Linggo, trabaho ka pa rin ng trabaho, baka itong video na to, sinasabi sa'yo ni Lord, magpahinga ka din. Take a Sabbath rest. Diba? I-track mo kung ano ba yung nangyayari sa katawan mo. Diba? Itong Rincon Gen 2 ay highly recommend mga ka-faith na i-try nyo to, tignan nyo to. Ilalagay ko yung link kung saan nyo to pwedeng mabili, ma-purchase. Kasi sa akin very helpful to. Pag mas nakikita mo kasi yung numbers, mas nagkakaroon ka ng awareness at doon nagkakaroon ng totoong change. Na doon mo rin ma-experience yung totoong Sabbath rest, yung totoong spiritual renewal. Diba? Yung totoong family time sa family mo. Kaya kung pagod na pagod ka rin hanggang ngayon, try mo tong Rincon Gen 2. I highly recommend mga ka-faith. Yan, Rincon Gen 2. Kaya mga ka-faith, may tanong ako. Ano ba yung pinakamalaking struggle mo pagdating sa pahinga, sa Sabbath day? At ano ang totoong itsura ng totoong Sabbath sa'yo? I-share mo naman sa comment section at gusto kong basahin lahat ng yan. So, thank you and God bless.